nasabi mo na kanina yung kanilang stand. Aha. Si Ginoong Julius Kainglet. Good morning po Sir Julius, si Xander po at si Angel. Good morning po. Good morning, Xander. Good morning, Angel. Mula po dito sa mainit-init pero parang binabagyo na Davao. Nandyan po kayo. Opo. Opo. nandito po ngayon Kamusta sa naman Davao. po ang mga flood? Ano po dyan? Ang mga flood. Hindi, joke lang ho. Huwag nyo na pong sagutin. At baka humagalit yung kapitbahay ninyo, hindi kayo makapag-concert. Teka lang, pumabalik po tayo Pabalik tayo sa totoong pabaksan. Kasi ang sabi niyo po, kino-question niyo po yung resulta nung survey na isinagawa hinggil po doon sa workplace happiness. Ano po ba Opo. yung dahilan ninyo para po sa inyo sa Federation of Free Workers? Bakit hindi po kayo sang-ayon? Well, kasi po ang Federation of Free Workers, kasama po ibang mga union, samahan ng manggagawa at mga labor NGOs, meron po kaming ginagawang sarili naming workers' rights monitoring sa pamamagitan ng Workers' Rights Watch. At ayon po sa aming naging pag-aaral, lumalabas po na 1.5 hanggang 2 labor rights violations ang nagaganap every week nung buong taon ng 2025. Kaya po tingin po namin, hindi po ito reflective sa so-called happiness dahil tulad nga po ng nabanggit nyo kanina, actually may mga illegal dismissal natatanggal sa trabaho ng wala namang sapat na o tamang dahilan. Yung po mga gustong magreklamo dahil po sa sinasapit nilang hindi magandang sitwasyon sa trabaho, nagtatayo ng union, tinatanggal, kinakasuhan ng mga gawa-gawang kaso. Isama pa po natin yung pong alam naman natin na laganap na red tagging, no, o terror tagging na minsan mong i-criticize ang hindi magandang palakad ng gobyerno o in this case, hindi magandang palakad sa kumpanya, sasabihin ka ng terorista at yun nga po, papatuwan ka ng iba't ibang mga kaso. Sa ganyang sitwasyon, paano ka po magiging masaya? Opo. Alam niyo ho ba kung sino po yung mga natanong dun sa survey na ito? Yung happiness index report? Well, that's the other question we were trying to raise kasi ayon po sa basa namin na kanilang release, nasa 1,000 workers lamang yung pong na-survey. And most likely, since online job hunting website po yung nagsagawa ng survey, malamang through online din po yung ginawang pag-interview ng mga manggagawa. So mukhang yung mga suking kliyente lang po nila na nakakapag-hire sa pamamagitan ng internet, sa pamamagitan nitong job hunting portal, ang na-interview. And therefore, yung po mga talagang nagluluha, yung po mga talagang naghihirap na recruit lang sa trabaho by word of mouth, o baka nga po iba sa mga sweatshop pa nakapasok, mukhang hindi po sila nasaklaw ng interviews. Ang sinasabi nga po namin sa aming Workers' Rights Watch report, usapin pa lang po nung terror tagging o red tagging na sinasabi ko po kanina, 70 plus cases involving 11,000 plus workers na po agad yan. So, kumpara po natin yung breadth, scope, and coverage nung pong ginawa namin pag-aaral, kumpara sa kanilang seemingly ay online na pagsasurvey, malayong-malayo po kami in terms of methodology. So, kaya malayong-malayo rin po yung resulta. Opo. Nababanggit niyo po yung red tagging. Yun ho mga natanggap po ninyong reklamo. Government agency po ba yung mga na red tag o sa private po at ano ho yung dahilan? Well, ang ganito po yan kasi po related po yan sa tinatawag nating freedom of association, karapatang mag-union at karapatang makipag-collective bargaining. So it seems po na merong general policy yung ating gobyerno na sino mang lumalaban, in this case mga manggagawa, lumalaban sa kanilang karapatan kahit sa loob po ng kanilang sariling kumpanya, tinatawag na po na terorista. Definitely, ito pong red tagging, nagmumula po yan sa ating mga security forces, kasama na po yung NTF-ELCAC. Pero kumbaga, ang nagiging unwitting beneficiary, or baka witting na rin na beneficiary, yung pong mga hindi mabubuting asal na employer na gumagawa ng iba't ibang paraan para pigilan ng pag-uunyon at hindi bigay yung nararapat sa mga manggagawa. Opo. Opo, okay. Sir Julius, para po sa Federation of Free Workers, ano po ba yung masasabi nating sukatan ng isang masayang manggagawa?
Well, ano po, reflective naman po yan sa ating mga pangunahing panawagan, no? Which brings me to my other point. Medyo suspect din yung timing ng release ng study po na ito at yung kaukulang press release nila. Kasi sinasabi nila na parang hindi na raw sahod ang batayan para Yun sa nga. workplace happiness ng mga tao, kundi yung kanilang recognition and worth, whatever that means. Purpose daw po, purpose. Purpose. Ano po ba ang purpose ng manggagawa? Makapagtrabaho para sumahod at yung sahod ay gamitin para magkaroon ng disenteng pamumuhay yung kanyang pamilya. So yun po ang tunay na happiness. Alam naman po natin, hindi pa po na ibibigay yung ating panukalang dagdag sahod na legislated. At ito pong mga wage boards natin, babagal-bagal sa pagbibigay ng wage increase at pinupunan na po natin, matagal na ang mga wage boards natin. Bakit? Bakit kung ikaw ay taga Maynila o mayamang syudad, mas mataas ang minimum wage mo kumpara Correct. sa mga taga-probinsya? Halimbawa, dito po sa Davao, no? Samantalang pareho naman yung trabaho ang inyong ginagawa. No? So, sahod, no? Hanggat hindi po nabibigay yung wastong sahod hanggang living wage, wala po tayong masasabing tunay na kasiyahan ng mga manggagawa. No? Sama pa po natin yung kawalan ng seguridad sa trabaho. Nabanggit po kanina, yung mga contractual, ENDO, 555, at mga job order o COS sa gobyerno, ay wala kang katiyakan sa trabaho, paano ka magiging masaya. No? So yan po yung mga batayan natin. No? Sama na po natin yung karapatang mag-union para meron pong tinig yung manggagawa at anytime, kung sila po yung naargabyado, may pamamaraan para ipagtanggol yung kanilang sarili at ipagtanggol ang kanilang trabaho. Opo. Hindi ho kaya yung mga na-survey naman po ay baka ho talagang positive thinking lang po sila. Dahil sa tayong mga Pilipino, kanina nga po pinagkukwentuhan namin ni Angel, kahit po sa panahon ng sakuna, yun ho bang parang satisfied ka na basta may trabaho ako, nabubuhay yung pamilya namin, Nakakain sa nakakakain araw-araw. sa araw-araw. Hindi ho kaya ganun yung ibang mga na-survey? Well, kaya po we have to go back to how the questions were asked. Kasi ang manggagawa, lalo na tatanungin mo kung kumusta ka sa trabaho, syempre sasabihin okay naman. Yes, oo. Mamaya naririnig ng boss niya yung tanatanong, sabihin hindi siya masaya, baka kinabukasan, sibakin na siya sa Tigwak trabaho. na. Oo nga, pwede rin. Oo. Tayo po, mga Pilipino, talaga namang giningitian natin yung problema. Ginagawa natin ng mga jokes o katatawanan kapag humaharap tayo sa krisis. So, we don't know how the questions were asked. At hindi po natin alam kung yun nga po, no, kung representative sa tunay na malaking bilang ng manggagawa yung natanong. Imagine 1,000 workers out of 51 to 52 million ng ating labor force. So, gaano ka-representative po yun? Oo, at saka 'di ba ang Visayas po yung pinakamataas yung satisfaction, 'di ba? Kahit na yung kanilang sweldo po diyan sa Visayas ay hindi tulad dito Metro sa Metro Manila. Manila. Opo, dahil labas po sa BARM, marami po mga probinsya sa Visayas at sa Bicol. Sila po yung may pinakamababang mga minimum wages. Baka po yung mga Ilonggo yung kanilang na-interview at dahil parang malambing at masaya naman ang kanilang sagot, akala masaya na nga sa trabaho. Kumbaga, inassume nung na-survey no? Paano kung Ilocano yung na-survey kaya pala mababa kasi parang pasigaw daw sumagot. Pero speaking of pasigaw, nangunguna rin pong dahilan po nung sa mga na-survey po yung stress po and burnout. Sa pakikipag-usap niyo po sa ating mga manggagawa, ano ho ba yung mga reason bakit po merong ganun pa rin sa mga workplace? Nako, legit na legit po yan. Sa lahat po ng industriya, unahin isa-isahin po natin. Halimbawa, ang mga platform workers, mga riders, mga TNDS. Nako, lalo na po yung mga nagdi-deliver ng parcel, nagdi-deliver ng pagkain, yung iba abonado pa. Naghahabol po sila ng quota. No, kailangan makadalawampu hanggang 30 delivery sa isang araw. Otherwise, hindi mamimit yung quota, hindi nila ma-maximize yung kanilang sahod. So definitely, stressful yan. Pasok po tayo sa mga BPO. Nako, alam naman po natin, kaliwat kanan ang natatanggap nilang mura, hindi lang sa mga kliyente nila na foreigners, kundi minsan pati sa mga boss TL, nila. pati sa TL. Oo, sa TL, sa OM, no?
Sa manufacturing, lalo po, kumbaga, nakatago po yan, secluded sila at kapag pine-pressure po sila, nahabulin yung production, hindi po natin naririnig pero nakakarinig po ng maahang na salita yung mga iyan. Dagdag pa po natin yung kondisyon sa trabaho, no? Lalo po nung ngayon. Actually, ngayon kahit nag-uulan ay matindi pa rin po yung heat stress. Ang dami po naming natatanggap na reklamo na yung kanilang mga manufacturing plants ay wala man lang daw mga mahusay na exhaust. Walang mahusay na exhaust fan kung hindi in-insulate lang yung kanilang mga ceiling, no? At kapag nagdadala pa ng sariling ventilador, pinagagalitan at sayang daw sa kuryente. No? Sabi naman. Sir, hanggang ngayon, na yan, grabe. may ganun pa rin ba? Parang sa mga pelikula pa yun ng 1970s, 1980s na papanood Nako, wag na po tayong lumayo. Kahit dyan po sa Novaliches, meron pong ganyan. Pwede nyo bang pangalanan? Off the air po. Kasi Ite-text na lang ni Sir Julius. may kaso tayo. Opo. Natin ang kaso. Grabe naman. I mean, 2026 na ano ba naman yung Isang electric fan. Electric fan at yung napakainit pa ventilasyon. naman ngayon, di ba? Totoo po. Ayaw gastusan, ayaw mag-invest sa exhaust, sa ventilation, samantalang pag nag-i-invest naman hindi lang naman yung mga makina at materyales sa produksyon ang dapat pinag-i-investan mo. Pati yung inyong human resources. At kung atin po napabayaan ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga manggagawa, sabihin na natin sa productivity mo, oo, at sa bottom line mo, may epekto yan. Pero syempre, ang mas malaking impact yung pong kalusugan ng ating kababayan. Do you want to be responsible sa kamatayan at pagkakasakit ng mga manggagawa mo? Nabanggit mo yan, sir. Siyempre yung kaligtasan, kamatayan, may gumuhong gusali dyan sa Pampanga. Siyempre may mga construction worker po na nadamay at meron pang 17 na patuloy na pinaghahanap. So ano po ang magiging tulong dito ng Federation of Free Workers, Sir Julius? Ay pwede po kaming, actually nanawagan na po kami sa Department of Labor and Employment na magsagawa ng labor inspection kasi yan naman po yung saklaw ng kagawaran ng ating paggawa. At kailangan po pagbayarin po natin na kapag ka po napatunayan may negligence on the part of the construction company, may negligence on the part of the client no, na nagpagawa po nitong gusali. Kasi minsan, if you're not honest about the materials you're using, kumbaga high grade pero low grade ang gagamitin mo, yung specifications para makatipid, mas murang klaseng semento halimbawa yung gagamitin, o kaya pirated yung mga gagamitin mong mga materyales, meron pong pananagutan kapag po hindi natin nasunod yung standards. And fines should be coming in, labas pa po sa mga possible criminal charges that might be filed for those responsible sa pagguho po na ito. Opo, at panghuli na lamang po, kaugnay pa rin po ng ating paksa, Sir Julius, ano ang mensahe po ng Federation of Free Workers dito nga po sa mga employer at sa mga manggagawa pong nakikinig sa atin ngayon? Mga kapatid po nating manggagawa, sana po tayo po ay magsama-sama, magtulungan. Yung pong hindi natin magandang kondisyon sa trabaho, kung hindi po tayo magsasalita, hahayaan natin at tayo magre-resign, lilipat na lang sa ibang trabaho, hindi po yan matitigil. Dahil yung susunod po ng mga manggagawa ay hahire sa trabaho inyong iniwan, ay makakaranas pa rin po ng pagsasamantala. Kaya po pinakamainam kung tayo po ay magtutulong-tulungan, halimbawa po sa pamamagitan ng pagsali sa union, no? Sumali po tayo sa Federation of Free Workers, para sama-sama po nating mabigyan ng solusyon ang mga problema natin sa trabaho, sa sahod, sa benepisyo, sa kondisyon, sa pensyon, sa kompensasyon kung ikaw ay may aksidente. At syempre po sa ating mga employers, bigyan naman po natin ng konsiderasyon ang hinaing ng ating mga manggagawa. They are part of your family sa inyong enterprises at ayaw po natin na merong hindi magandang nangyayari sa ating kapamilya. Tayo po yung magkakasama, tayo po yung pare-parehong Pilipino, tayong lahat ay mga manggagawa, kaya dapat po tayo ay magtulungan, magkaisa tungo sa pag-unlad. Maraming salamat po, sir. Thank you so much Huwag po sa kayong inyong... magsasawa. Thank you, Sander. Thank you, Angel. Salamat po. Opo. Pero taga Davao ba kayo talaga, sir? Or ano lang yung bakasyon?
Hindi po bakasyon, meron po kaming training dito ng aming mga members. So shout out po sa mga taga Ateneo de Davao, San Pedro Hospital, at yung mga kasama namin sa Cagayan de Oro, sa Philippine Sinter, Corporation Metal Workers Union, sa Makahalar Labor Union. Sana nabanggit ko yung lahat. Opo. Ingat kayo dyan, Apo. sir, sa Davao. Baka pagbalik mo, sir, Salamat DDS po. ka na, Kayo ha? po, ingat po. Thank you po, Sir Julius. Salamat po ng marami. Nakausap po natin ang Vice President ng Federation of Free Workers, si Ginoong Julius